can you just tell us where in the Constitution that says the impeachment trial of the Vice President must be presided by the Senate President? Hindi, ganito ho kasi yan, Manong Ted. Marami naman hong abogado na pwede nyong interviewin dyan. Yung hindi kayo sosoplahin. Ito si Attorney Sreli Tutorion, walang Ted Pailon dyan. Pagkamali, talagang sosoplahin kayo niyan. Dito sa video na to, nako, marami hong nagulantang sa ginawa nitong si Attorney Sreli Tutorion dyan sa interview niya na yan kay Manong Ted Pailon. Pero bago ho yan, siyang like at siyang subscribe. Naku, kasi na ho tayo at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Habang hinihintay ho natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado, segue ho muna tayo dito sa interview nitong si Attorney Sreli Tutorion. At dito kay Manong Ted at DJ Chacha. Pero bago yan, segue ho muna tayo dito kay Mangga. Punta ho muna tayo kay Mangga. Okay? Nako, Happy Nutrition Month sana sa lahat. Kaya lang, hindi masyadong happy ang mga statistika natin. Napaka-miserable. Isipin nyo, halos 30% ng mga Pinoy na mga bagets ay masyadong maliliit, masyadong mapapayat, higit sa lahat, 30% brain stunting. Kawawa naman, kaliit-liit, wala nang laban. Isipin nyo, yung utak, hindi magde-develop ng full potential, 30% undersize. Naku, kawawa naman yung mga anak natin. Paano pahahabulin yan? At least yung timbang, yung taas, pwede pang habulin within 3 years old. Pero after 3 years old, paano na? Tapos, yung mga teenage mother natin, 1 out of 10 daw, 20% mga anemic kasi babies making babies. Nako. Paano ba yan? Tapos, ang ating obesity naman, eto naman yung taba, opposite naman, totoo kaya na 40% ng Pilipino obese? Parang hindi ako maniwala sa mahal ng pagkain ngayon. At sa estatistika na self-declared hunger na umaabot sa halos kalahati ng Filipino household, sinasabi na nagkukulang sila ng pagkain. 3 out of 10. Tapos marami pa, nasa 20%, sinasabi na 1 meal a day na lamang. Ano ba itong mga estatistika na to? Kahit ano pang masahe ng gobyerno, hindi siya maganda. Kaya sana sa susunod, Happy Nutrition Month na tayo. Baliktarin natin lahat ng mga numerong ito. Naku, yan na. Ay, pagka naging presidente si Sara Duterte, Amy Marcos, babaliktarin natin yan. Pati Malacanang, babaliktarin natin. Huwag kang mag-alala, ha? Maraming babaliktad pagka naging presidente na si VP. Pati yung kapatid mo, babaliktarin natin. Huwag kang mag-alala. Kalmalicious ka lang, ha? Huwag masyado mainit ang ulo, okay? Ayun. Ito nga pong urgent motion po ng inyong kampo. Pagiging presiding officer ni Ginoong Escudero sa impeachment court ngayon. Attorney, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Good morning. Assalamualaikum. Yes, sir. And thank you for your time, Attorney. Ito po si Chachas, mga unang katanungan. Yes po. Attorney, ito nga pong urgent motion po ng inyong kampo sa Supreme Court para ipatigil po itong impeachment trial dahil ang argumento ninyo, questionable ito pong pagiging presiding chair ni Senator Chis Escudero. Una po munang punto, kahapon po kasi kausap namin si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Ang sabi po niya, Attorney, ay wala daw po itong kinalaman sa nangyayaring hearing ngayon sa Senado dahil ang respondents daw po sa inyong motion ay ang Kamara at hindi daw po sila apektado nito. Ano pong tugon nyo doon, Attorney? Well, that is their stand, no? However, it is necessarily connected to the case. And ang sabi nga namin, wala kaming personal dito kay Senator Chis Escudero, ha? Ang aming stand dito, hindi po ito obstructionist na move namin. Ang amin dito is we just want that the proceedings should be free from any taint or any accusation of violation of Article 11, Section 3, Paragraph 6. Kasi nga po,
klaro naman po na ito ay constitutional aberration, knowing that it is necessarily implied from Article 11, Section 3, Paragraph 6, that it is the Senate President who should preside on impeachment complaints in cases where the respondent is not the President. Kasi klaro po dyan, the Chief Justice of the Supreme Court presides when the President is on trial. But if it is other officers such as members of the Constitutional Commission, the Vice President, the Ombudsman, ang mag-preside po niyan ay Senate President. Ang nangyayari kasi dito, klaro po na constitutional aberration. Kaya we have to do the right thing kay baka pag matapos ito, ang laki ng gastos ito, 25 million daw minimum a day. May mag-question na naman ng proceedings na ito, walang mangyayari. Meron na namang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Wala nang magagawa ang ating bansa. Puro na lang impeachment complaint. Oo. Mamaya puntahan po natin yung laman po ng inyong impeachment kagaya po ng ipinapaliwanag nyo ngayon. Pero tama po ba, Attorney Israelito, ito pong inyong motion ay supplemental lang sa naunang inihain na motion? At sino po ang respondents dito? Well, it may be true na anong tawag nito, yung House of Representatives nga, yung principal respondent noon. But since there are supervening events that transpired, it was already filed in the Senate, so we can always manifest that to the Honorable Supreme Court that there are supervening events, that the case has already been filed in the Senate, and these are the developments on the matter, and we can always do that to the court and seek for provisional relief. Nandun po yan, available yan na remedy, and we are just invoking that remedy. Oo. And your prayer is maglabas po ng TRO ang Supreme Court para ipatigil yung hearing. Insofar as the proceeding which is presided by a person other than the Senate President. Kung gusto nilang magpatuloy niyang, very easy naman. Di i-elect nila si Senate President, Senator Chis Escudero para walang question. Kasi dito, ibang-iba talaga ang ginagawa. Tingnan mo, dalawa sila doon. Ang isa, Senate President. Ang isa, presiding officer. What if the Senate President will just one day assert his constitutional role that he will now preside? Ayaw naman ng presiding officer kasi siya yung na-elect na ma-question na naman ito sa Korte Suprema. Yun po ang punto namin. Kung gusto nyo talaga mag-trial, gawain natin yung tamang proseso. Oo. Pero ang prayer nyo nga po ba, injunction, tama? Kumbaga interim relief muna habang... Interim relief muna na insofar as presiding officer yung nagpre-preside, which is the constitutional aberration, dapat i-stop muna yan until after you will do the right thing, which is the Senate President should preside. Kasi addition ito sa lahat ng mga nagagawa ng mga kamalian noon ever since the third and fourth impeachment complaint were processed in the House of Representatives, no? Alam niyo naman yung mga hinaing namin doon, violations of due process. Tapos nagdagdag ng mga violations. Ito yung latest violation, which is very, material and very urgent, knowing that it is ongoing now. So we have to do the right thing. Nagtuturo ako ng batas. Klaro naman, yung isa, flower base, yung isa, pero Senate President siya, yung isa... Aray ko. Akala nyo mga pinglawan at dilawan lang marunong bumalagbag. Siyempre, si Atty. Torion, mahusay din sa malansan yan. Nasanay kasi yung iba dyan na lagi lang bumabalagbag yung mga hanlang, mga pinglawan at dilawan. Presiding officer. Ibang-iba po ito dun sa nangyayari kay Presidente Estrada noon na dalawa silang nakaupo. Dalawa silang nakaupo kasi sigurado yon yung Senate President, makaupo talaga siya sa taas. Pero yung isa, Chief Justice, who was actually empowered under Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Dito kasi wala talaga sa Constitution yung ginagawa nila. Attorney, sisingit lang ako ngayon kasi nabanggit po ninyo, kayo po ay professor sa College of Law. Para din po sa mga students of law, sa mga hindi po nakakaalam, can you just tell us where in the Constitution that says the impeachment trial of the Vice President must be presided by the Senate President?
it is necessarily implied in Article 11, Section 3, Paragraph 6, when the Constitution states that the Chief Justice presides when the President is on trial, since there are other constitutional officers who are subject of impeachment, such as but not limited to the Vice President, members of the Constitutional Commission, the Ombudsman, then necessarily, by necessary implication, when the person who is not subject of the impeachment is the President, or like, for example, the Vice President, then it should be the Senate President who should preside. And this can be gleaned from the records number 42, dated July 28 of 1986. During the deliberations between the former Chief Justice Davide and the chairman of that committee, who happened to be Christian Munsod. There was a Opo. clear, meron pong discussion po doon. At saka, maling-mali din po kasi yung proseso, sir. Nung June 3 of 2026, nung inamend nila yung Rule 2 of the rules of the Senate, wala pong quorum yung mga okay. senador. 12 Opo, lang opo. yung nag-attend doon. Tsaka wala ito na present one day in advance, in yes. violation also of Section 136 of Rule 51 of the Senate. Opo, At okay. saka, it was also considered not at the time when it was an impeachment court, but only as an ordinary Senate in its legislative, performing its legislative function. So tatlong Okay. rason po ito, Opo. kaya kinwestiyon namin para matama. Alright, sige po. Yan nga po, no, by necessary implication ang sinasabi ni attorney po dito, at yan po nga ang kanila pong legal argument dito na pending ngayon nga sa Supreme Court. Para lang ho natin maiklaro nga, para ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung ano Yan. po ang inyong mga pinagbabasehan. Chia, go Oo. ahead. Yes po. Attorney, ang sabi rin po sa amin kahapon ni Attorney Tonggol, kung maglabas daw po ng desisyon ng Korte Suprema, magkakaroon ng botohan yung ating mga senador, ano, kung ipapatigil yung impeachment o hindi. Pero sa inyo pong palagay, Attorney, kung sakali lang po, though di natin alam ang magiging desisyon dito ng Korte, kung magbigay nga po at maglabas ng TRO o utos ang Korte na itigil muna itong hearing na nangyayari, matatapos na po ba yung inyong petisyon regarding the ongoing trial? Kumbaga, kung This is just an incident actually, Okay. an incident of the petition. I think you know the main kasi defective talaga, violation of due process. It will still continue after it is decided by the Supreme Court. Oo, po. it will still continue hanggang sa makapagdesisyon po ang Korte. Yes. Oo. There is a possibility na baka ang decision yan tapos na yung impeachment complaint. We recognize that. But then again, ito kasing nangyayari ngayon, additional violation na naman ito sa ating constitution. So we felt, no, kaming mga abogado na petitioner po dyan ay compelled to do it in order to set on record po, on public record, that we did something. We tried to correct the constitutional aberration that is continually happening in our country today. What if it's the other way around, Attorney? Kung hindi po umayon yung desisyon ng Korte sa inyo pong kampo, ano pong next steps ninyo? Well, at the very least, we made it of record, our observation on the matter, and we have clear legal basis. At least na nagawa namin kung anong sa palagay namin ang tama. Okay, so attorney, ang sabi po ni Attorney Michael Powa, sila dumidistansya dito po sa inyo pong kilos na ito. Kasi sa mga newspaper reports, mismo si VP ang kasama sa nagpetition. Can you just clarify please? Ito ho ba ay... go ahead. Hindi po yun kasi pag mag-file ka kasi ng motion, you have to include everyone. Yung So kami kasi unang na-file nun, tapos sunod si VP ang nag-file, tapos may mga intervenors. So we have to include them. Kaya siguro yung ibang newspaper reports ay na-include si VP doon sa pag-file. Wala po. Hindi kami nag-communicate about this. This is an independent move on the part of those lawyers who felt that there were massive violations when the impeachment complaints were filed in the House of Representatives, when it was considered by the Committee on Justice, when it was eventually passed to the main body of the House of Representatives. That's why we filed it. Opo. Wala po kaming communication or coordination with Attorney Powa on this. Opo, yan. Loud and clear. So, attorney, kumustahin ko lang po. Meron na ho bang balita doon sa inyong petisyon
sa Supreme Court tungkol doon sa validity ng ICC arrest warrant laban sa inyong kliyenteng si Senator Bato? It is pending our motion for reconsideration, which we filed 1 week after the Supreme Court decision on the matter, yung order nila on our TRO. Pending pa po yung aming motion for reconsideration. Meron pong we are awaiting a ruling from the Supreme Court on the matter. Okay, sige po. So sir, pasensya na po kasi ngayon ang dami hong nakikinig, nanonood sa atin na nagtatanong, meron ho ba kayong komunikasyon kay Senator Bato? Kasi ang tanong nila, siya ba daw ho ay sisipot sa impeachment trial? Well, wala kaming communication. I communicate through his staff and the members of his family. No. However, that option remains an option on the part of Senator Bato de la Rosa. Ang problema lang kasi may sword of Damocles, no, na nakahang against him, and there were clear directives on the part of the Philippine government now that he will really be arrested, and that constitutes danger on his safety, on liberty, and even on his life, no? Kasi sigurado na baka yung gagawin nila, yung ginawa nila against kay Presidente Rodrigo Duterte ay gagawin din sa kanya. Kaya ganyan po ang sitwasyon natin ngayon. Opo, pero siya po naman ay nandidiyan lamang, no? Nandadiyan lang. He is just making himself unavailable because of the threats on his liberty. Opo, but we can presume na he's watching the proceedings. I'm very sure he is watching and he is monitoring kasi Opo. mahal na mahal niya yung kanyang bansa at gustong-gusto niya yung trabaho noong last Senate po, siya yung number 1 sa one of the top attendants sa Senado. Ito nga lang ngayon na nag-i-insist yung gobyerno na dadakpin siya. Siyempre, self-preservation ang first rule natin sa ating kung ang at stake is liberty mo na, yung life mo na is at stake, then you have to make actions in order to preserve yourself. Opo, yung pong mga issue sa kanyang mga barel, sino kanyang abogado doon, yung pagsasaulin ho ng mga armas? Ako rin po. I am the one coordinating together with my associates, no. Coordinate kami yung opisina namin ni Attorney Jimmy Bondoc dito sa Manila at saka sa yung opisina ko sa Davao have been coordinating with the PNP in the deposit of the firearms. We do not necessarily concede that the order is valid, knowing that we have legal questions about it. But in order to play safe na lang para wala na yung mga search warrant, cause talaga ng anxiety sa members of the family. So we advise the family deposit for na lang natin yan, safekeeping. Opo. Para ma-prevent natin yung mga search warrants. And they followed us, and that is why we have been depositing for safekeeping his firearms. Opo, lahat na ho ba na i-turn over po ninyo sa PMP for safekeeping? Hindi pa. We are still accounting, and kung may makita na naman kami, we will be coordinating again with the PNP. Okay, sige po. So Attorney Torion, kapag po may mga balita po kami na dapat po ma-follow up po sa inyo, muli ho kaming gagambala. Yes po. No problem po. Kung if my schedule would allow, welcome na welcome po, sir. Opo, salamat po na marami. Thank you, Attorney Isle. Habang iniintay natin ang pag-uumpisa ng hearing sa Senado, tambay ho muna tayo kay Attorney Ferdy Topacio. Yes, show Topacio. Okay. Magandang umaga po! Ngayon po ay Lunes. Tama ba ako? Yes. Ang ating petsa ay 13 ng July. Tama? Oo. At ang ating oras, hindi naman Friday the 13th di ba? Oo. Pero usually Yun pag ang mabigat 13. oo. Okay. Hindi naman. Okay. Oo. Sa bagay, ngayon nakakatakot kasi di ba ang pan-13th daw si Joel Villanueva. Ayun. Anyway, wag na natin Delikado. tingnan yan, At ang ating oras na lang, tingnan natin ang ating oras. Alas 10:09 ng umaga. Ayan. Ayun. Isa na namang edisyon ng Yes, Tomasio, Atty. Ferdy, Mr. Sex Antico,
Topacio, bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Wow. Yun na. Yan. Oo, kasi, syempre, uy, hindi ka ba nagpapakilala? Ay kasi nga, ako si Juvie de Guzman. Man! Attorney, tingnan mo. Oh. Ay! Oo, Hindi natanggal. Oo. At Ayan. ang sinundan natin na programa ay si Attorney Sal. Ay, tanggalin na natin yung echo. Wag. Walang echo. Wag. Attorney Sal, ang idol Sal na lang, ng Sal. bayan. Wala nang echo. Ay, wag mo dodoblehin yan. Oo, Bad yan. wag. Oo. Anyway, Ang bira talaga tong si Atty. Topacio. Tama natin. eto ha. Alam mo, Manang Jubes. Opo. Manang Jubes talaga eh, no? Yes. Ako nagtataka. Bakit si Pangulong Marcos ay mahilig mag-appoint ng mga kamoting kahoy? Mahilig sa ulalo yan. Hindi kasi kita mo, number one, Opo. lahat ng sinuka ng taong bayan ay kanyang ina-appoint. Unahin na natin Ayun. si Francis Tolentino. Wow. Olats, di ba? Talo. Ayaw ng taong bayan, nilagay niya sa Department of Labor and Employment. Oh. Si Benhar Abalos naman, ayaw din ng taong bayan. Oh. Ayan. Nilagay, ginawang cabinet secretary, cabinet Wow. rank. Ito naman, yung isang tao na nasangkot sa skandalo. Ha? Sino? Etong nasa budget natin. Di ba? Oh. Yung si Pagdangaman. Pagdangangam. Anong pangalan doon? Pagdangaman. Ayo. Di ba? Umalis. Nag-resign. Opo. Use a budget secretary ito, di ba? Opo. Nilagay naman sa Al-Amana Islamic Investment Bank. Oh, Naku naman. parang- Lahat ng may bahid ay nasa gobyerno. Ayan. Kamote. Bakit ganoon? Anyway, siya na lang ang makakasagot niyan. Siya yung appointing power. Opo. Hindi natin pwedeng kontrahin yan unless yung may opposition tayo doon sa Commission on Appointments. Ito Oo. yatang Al-Amana Bank hindi dumadaan. Yung mga cabinet secretaries, yun po ang kino-confirm ng Commission on Appointment ng Senado. So makikita natin. Anyway, speaking of Senado, eto, natatawa na naman ako, Manang Jubes. Why? Di ba nag-rule si Senator Chis Escudero Yes, as opo. presiding officer of the Senate, sitting as an impeachment court, na 16 ang kailangan na boto Yes. para ma-convict. Opo. Ruling yan ng Senado. Opo. Eto na, naglabasan na ang mga so-called legal experts. Ha? Ayun. Na nagsasabing dapat daw sa lalong madaling panahon ay gumawa ng desisyon ang Korte Suprema para malaman kung ilan talaga ang kailangan na boto para sa conviction. 16 nga eh. Yun nga, Oo. nadali mo. Buti ka ba ikaw, nadali mo eh. Eh, kaya, Sila hindi syempre, eh. Oh. SC ang pinakikinggan natin. Hindi SC nga. Ito nga, ito. Unang-una, paano magro-rule ang Supreme Court? Walang kaso. Ayun. Number 2, ito ang kaipokrituhan ng mga taong ito. Na ngayon ay nagsasabing dapat mag-rule ang Senate. Di ba noong ang Senate, ang Supreme Court. Supreme Court, okay. Di ba noong nag-rule ang Supreme Court, ang ingay-ingay nito mga tao ito, sabi, hindi, the Senate is the sole authority para sa impeachment. Oh, syempre Diba? sila lang. Hindi, yun ang Oo. sinasabi nila. Opo. Hindi dapat mangialam ang Supreme Court. Yes, Huwag nyo kami sabi nila. pakikialam. Pag sinabi namin dito, yun na. Yun na. Di ba? Oh. Bakit pinakikialam nyo kami? Bla bla bla, bla bla bla. Itong si Acheche. Correct. Ano sinasabi? Kaya mas magaling pa daw. Correct. First- Tama naman. May point naman dyan si, itong si Atty. Topacio. Sinabi nga nila yan. Sila student and yun, pagdating sa House rules, kaya pwede daw hindi sundin ang desisyon ng Supreme Court. Di ba? Oh, grabe naman Sasabihin, kayo. Di ba? Oo. Di ba?
Bakit? Sila na ba may-ari ng Pilipinas? Hindi kaya nga. Di ba kung ano na sinasabi nila? Ito naman si Ma'am Juby, ano eh, yung tipong, tawag dito, ano siya eh, yung tipong nagpapalaki ng apoy. Bakit nangingialam ang Supreme Court? Why? Dahil, sinabi nila yon dahil laban sa kanila yung desisyon ng Supreme Court. Yo. Okay, Ah. ngayon, yung Senado, uy, ang aga naman. Happy 1,000 live viewers Thank po. you, guys. Thank you for Salamat watching. Sa panonood at pakikinig. Opo. Ngayon, nagruling ang Senado. Okay. Nagruling ang Senado. Di ba? Kasasabi ko Opo. lang, noong nagruling ang Supreme Court, sabi ng Senado, ng mga maraming senador, huwag nyo kami pakikialaman. Bakit Oo. nyo kami pinakikialaman? Ayun. Ngayon, nagruling ang presiding officer na ang kailangan ay 16. Oh, Di ba? Yun naman pala. Nagruling. Opo. Oo. Dahil hindi pabor sa kanila yung ruling ni Chis Escudero, Oh. sinasabi naman nila ngayon, Supreme Court, pakialaman nyo kami! Pambira. Ay, grabe na kayo. Ano ba Pagka talaga? nga naman tinamaan Ang ng Senado magaling ay hindi pambira. dapat pakialaman ng Supreme Court o ang Senado ay dapat Dapat makialam. ang Supreme Court ay dapat makialam sa Senado. Oh. Hindi ko malaman ang ipokrito ninyo eh. Whether you like it or not, Supreme Court ang dapat masunod. Oo nga, Dapat ganon. pero ang punto ko, Manang Juvie, Opo. sila paiba-iba. Ay, mali. Ang kanilang prinsipyo ay nagdedepende kung pabor sa kanila o hindi yung sinasabi nila. In Yan. other words, Kung kakampi ipokrito. o hindi. Mga ipokrito. Oh, O, mali diba? po. Opo. O, pagka hindi pabor sa kanila ang Supreme Court, sasabihin nila, huwag kayong makialam. Okay, makialam. Pagka yung ruling ng Senado ay hindi pabor sa kanila, sinasabi Makialam nila, kayo. makialam kayo. Ano ba talaga, kuya? Ayan. Ang gulo nyo eh. Oh. Ano ba talaga? Eh yun ang ruling ninyo. Di ba sabi nyo, pag nag-rule ang Senado, dapat walang makikialam. Kanilang Oh. pagdating sa impeachment. O, di ba? Sinabi nyo, sinabi ni Luistro, sinabi ni De Lima, sinabi ng kung sino-sinong ulalo. O, di ba? Grabe. O. Grabe naman kayo, mga ma'am, sir. Oh. Ngayon, hindi kayo pabor doon sa 16 kasi natatakot kayo, hindi nyo kayang abutin yung 16. Oh. Sasabihin nyo, Supreme Court, makialam kayo! Ay nako, booking na booking kayo. Parang gusto nyo ng dagdag bawas, ah. Kasi ang sinabi nga ni Escudero, base sa Article 11 ng 1987 Constitution, ito, balikan na naman natin to. Opo. Na sinasabing, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all. Lahat. O lahat. Yan. Ano ba anong bahagi ng all ang hindi nyo naintindihan? Yung A, yung L o yung L? Ha? Ayan. ALL. All. All, lahat. Oh, the 2/3 All is the equal. members of the Senate, Aha. ang interpretasyon ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ay lahat, the full Lahat. complement of 24 senators. Bakit? Yun. Sapagkat all the members of the Senate ay ilan? 16. Hindi. Alin ba? Ikaw Alin naman. ba? All the members. Members 24. O talaga. Oh, hindi, kalang nasa 2/3 tayo. Okay, sige. All the members ay 24. 24, yes. 2/3 ng Then 24 24 ay 16. Yun ang ibig sabihin. Napakalinaw. Yun. Oh, anong pang pinag-uusapan? All. Hindi po sinabing the members who heard yung trial. Alam nyo, Opo. meron pong president dyan, mga kasama ha. Ang Supreme Court po, may rule. Pero yun ay very specific na sasaad doon. Yes. Ang mga boboto lamang ay yung nakaparinig. Oo. Yun. Pero yun, specific. Ito, walang nakalagay. Very clear to. Very All. clear. Ha? Ayun na. All. One. So, happy 1.5K live viewers. Oh, Naiya naman ako sa inyo. Ngayon, Thank you, guys. since natatakot sila na sa kakengkuyan ng kanilang ebidensya, hindi sila makakakumbinsi ng 16 na boboto for opo. conviction,
eto, pasok na yung mga ulalo. Ay na. Mga ulalo na kung 21 lang daw ang makakaboto, dapat daw gawing 14 kesa 16. Mali. Saang planeta nyo kinuha yung interpretasyon na yun? Sinabi na nga all. Sino po yan? Sino yung nagsalita niyan? Hindi, ayaw nga magpakilala. Sinasabi lang, legal experts, legal experts. Binabago nyo Sinabi na nga all Mga all lalo. Kayo All lalo. Oh. Grabe naman. Ang liwaliwanag na nga Oo, all. tama. Walang sinasabi ang konstitusyon na kung ilan lang ang bumoto. Ngayon, kailan maaring magbago ang membership? Kailan maaring magbago yung two-thirds? Kailan? Kung mababawasan yung 24. Yes. Paano mababawasan yung 24? Ito po Kung- lamang sabi ng Korte Suprema doon sa mismong kaso na Okay. sinasite nyo, yung Avellino versus Cuenco. Who would have thought magiging importante yung kasong yun, luman-luman na yun. Yung pinag-aaralan namin yun sa law school, dinaanan lang namin yun eh. Oh, ayan. Kapag may namatay, Yun. Yan. Natigok. natigok. Oh, yun na yun. May natigok ba? Wala. Pagka may na-resign, Yun. may nag-resign ba? Wala. Kapag may na-disqualify, halimbawa, na-convict si Jinggoy Oh. with final judgment, By final judgment, which carries an accessory penalty of permanent absolute disqualification from public office. Na-convict na ba with finality si Jinggoy? Wala. Hindi. Ano ang reason para bawasan nyo yung base number na 24? Wale. Grabe naman kayo. Wale. Sino ka ba? Yan. Kayo Mukhang naman, mali tinuturo mo sa kasama mo. Yan. Mali, oo. So, ngayon, sinasabi nyo, the Senate can rule. Anong problema? Kayo yung Senado, nag-rule na yung presiding officer nyo. Kayo naghalal dyan di ba? Correct. At The sinabi presiding niya officer. na. Bago sasabihin nyo, hindi tama. Ano ba Ibig naman sabihin, yan? magaling siya. Tama yung sinusunod niya. bumanat na itong si Laila de Lima, bumanat. Kala mo legal luminary, paano magiging legal luminary ito nung nakakulong siya? Sinabay-sabay niya yung remedyo ng Supreme Court, Court of Appeals, RTC. Na sitatuloy siya, forum shopping ka. Mga tirada Sabi ba naman, The main question daw ay, eto, tagalogin mo nga to. Dolphy and Panchito tayo. Eto sabi ni Laila de Lima. Ay! Yes. Habang kumakain ng saba. Okay. Paborito ko yan. The main question is, Ang pinaka-tanong dito ay, is that correct? tama ba yan Under those circumstances, sa mga sa mga Institusyon, bagay na yan, institusyon na yan? is it fair? Yan ba'y tama? Is it just? O tama lang? Is it reasonable? Tama ba? Tama ba yan sa batas? Oo. Yan, may tama talaga. Tama yung interpretation mo. Is it logical? Ay, may logic ba yan? Baka tama na naman yan, ha? Tatamaan ka na. Wala pong ganyang usapin. Ay! Happy 2,000 live viewers. Thank you guys. 2,000. Thank Binibining you. de Lima. Ma'am, ano Wala nangyari pong sa'yo? ganyang usapin. Oh. When the language of the law is clear, sabi sa itinuro sa atin sa law school, Opo. there is no room for interpretation. Pag klaro Ma'am. ang salita ng batas, Opo. hindi mo pwedeng Baguhin. ano-anong babaguhin mong interpretasyon. Very clear ang Constitution, di ba? Opo. Tama. Di ba? Yes. All members. Lahat ng mga miyembro. Alam mo na yung ini-interpret mo kanina, Oh. yung lahat tama. Naalala ko yung joke May tama. Meron Ah, yes. daw Chinese nag-aaral ng Ingles. Ano po? After 1 week, nagalit siya, umalis na. Bakit? Sabi, di tinatanong siya ng kaibigan niya, bakit ka tumigil? Nag-aaral ka ng Ingles. Oh. Ako, ayoko na aral Ingles, ha? Bakit naman? Masyalo magulo, ha? Anong masyadong magulo? Hindi naman ano magulo yan? English, ha? Ah. Hire, kita mo, ha? Ah. Ako, tulo, teacher. Ah. Sabi niya. Yung palaka, Ah. plak. Oh. Yung palaka daw, frog plak. Oh, frog. Chinese, Plak. plak. Okay. Yung bandela, plak. Ah, plug. Yung saksakan, kuryente, plak. Plug.
yung itim, plak. Lahat na lang plak ako, sila, ulo. Tama. Ikaw talaga, Ay, Tony. nako. Oh. Hindi, naalala ko lang yun. Paktaylo. Paktaylo. Paktaylo na tayo. Okay. Bumanat ka na naman, basahin mo binibining dilima, hindi ikaw ang masusunod pagdating sa konstitusyon dahil Ayan. lamang hindi sa tingin nyo hindi nyo kaya mangumbinsi ng 16. Yun. Di ba? Red flag yan. Oo. Okay. Di siya ang pumunta sa Korte Suprema. Sabi pala niya dapat pero nung una, yung mga yan ang very same people na nagsasabing hindi dapat pinapakialaman ng Korte Suprema The ang same Senado. feather pala kayo. Oo. Same feather. Okay. Ngayon, dahil natatakot kayo na ma-acquit, mapapahiya kayo, magbumukang eng-eng kayong lahat, ay yun, ayaw nyo namang sabihin wag makialam. Gusto nyo makialam. O, di ba? Yan ang kakengkuyan nyo eh. Paktaylo na yan. Paktaylo talaga. Oo. Oo. Katulad dito isa na namang kengkoy. Kine-question nitong si Lacson Oo na nga. bakit daw nasa hospital stay ang mga tao. At bakit daw Yan. nasa PNP hospital Nako. si Senator Marcoleta. At nagiging pattern na daw pag may inaaresto ay Nauospital. nauospital. Ay, grabe ka Ito naman si Ping Lacson kay Bunuan, hindi siya nagre-reklamo kay Senator Dante Marcoleta, nagre-reklamo siya. Kapal naman ang mukha niya, grabe naman yun. Mansir. Hindi ito para kay Ginoong Lacson. Oo. Unang-una, siyempre kung may sakit, i-hospital mo. Gusto mo bang Opo. mamatay yung tao? Ha? Na under the custody ng gobyerno? Oo. Sinabi na nga, may mild pneumonia. Si Senator Marcoleta, sa age niyang yon na 72, delikado. Yes. Number 2, Mr. Lacson. Bakit nung panahon ni Senator Enrile na ang tagal niya, taon na sa hospital arrest, wala naman kaming narinig sa iyo. Baka walang microphone. Attorney, wala ka narinig. Yung mga dalaw-dalaw Oo. sa mga pasyente na VIP daw, ano bang gusto nyong gawin? Walang dumalaw dyan. Oo nga. Bakit hindi nyo kinwestiyon nung panahon ni Trillanes? Di ba? Yun. Ang daming dumadalaw kay Trillanes. Oh. Number Di ba, one. senador siya noon? Yes. Ang daming dumadalaw kay Laila de Lima. Yes. Oh, ang dami Nakakulong siya. dumadalaw. Di ba? Pambihira ka naman eh. Unfair ka naman, sir. Kung yung pattern, buti nga si Marcoleta sumuko Oo. Ikaw nagtago Nanay ko. Yan. At saka, alam nyo, huwag kang magyabang Ginoong Lacson sapagkat ikaw ay hindi na absuelto. Ay, happy 2.5 live viewers. Thank sa you, guys. YouTube. Thank you. Okay. Opo. Si Ginoong Lacson ay hindi po na-absuelto sa Dacer Corbito double murder case. Eto Yun. storya dyan. Sasabihin ko sa inyo bago tayo mag-break, ha? Okay. Ang nangyari dyan, na-issuehan ng warrant of arrest si Ginoong Lacson ni Judge Telma Medina. Yan. For the Dacer Corbito murder case. Nagtago si Ginoong Lacson. Opo. Yan, di ba? Nagtago. At ngayon lumitaw Nung na. nagtago, di ba, ito, kine-question niya. Mamaya, pupuntahan natin yan. Ano? Nagtago. Okay po. Siya ay nag-apila sa Court of Appeals. Ayun. Sabi niya, wala daw probable cause, grave abuse. Napakaswerto mo lang, Ginoong Lacson, na nanalo si Noynoy Aquino. That time, Ito po, yes. totoo. Baka hindi alam to ng mga bata-bata nating mga listeners, ng ating mga batang kababayan. Yan. Nag-apila siya sa Court of Appeals. Kinatigan siya ng Court of Appeals, sinabi, yung warrant dapat i-lift, walang probable cause. Okay? Pero hindi pa dapat doon nagtatapos yan. Double murder ito Okay. Double murder. Pwede pang umapila sana sa Supreme Court. At usually, pagka ganyang katindi ang krimen, ay umaapila yan. Kasi ang Office of the Solicitor General na dapat mag-apila,
Yung mismong annulment of marriage lang. Oh. Inaapila, automatic. Ito pa, double murder. Anong nangyari? Yung si OSG, si Solicitor General Cadiz, na appointee ni Noynoy, na kaalyado sa politika ni ni Senador Lacson, Okay. ay hindi nag-apila. Dereliction of duty ang ututusin eh. Pero mo, yung mga annulment inaapila, double murder hindi mo inapila. Unfortunately, ang doktrina noon ay, unang-una, pag nagtatago ka ay pwede ka pa rin pumuntang korte. Ngayon, iba na po ang doktrina. Ano Kapag na? nagtatago ka, hindi ka pwedeng dumulog sa hukuman. Pero noon, swerte mo, Lacson, sinuwerte ka lang eh. Hindi nagapila si Cadiz, si Solicitor General Cadiz. Yun, naging final yung ruling. Kung matino ang Solicitor General nung panahong yun, kung matino lang at hindi politically motivated yung failure niya or refusal to appeal, nasa Supreme Court at baka nabaliktad yan. Kaya Ayun. huwag kang masyadong kampante at huwag kang palatanong na sino bang gumagastos, ba't daw nasa ba't PNP ganon? Hospital. Oo. Siyempre po, ang guidelines kapag ikaw ay nasa detention Ng gobyerno yan. ng gobyerno because of a warrant of arrest, dinadala ka sa government hospital. Huwag ka nang palatanong, Mr. Lacson, kasi hindi naman sinagot yung tanong namin, sino ba nagtago sa iyo nung nagtatago ka? Sino bang nag-commit ng obstruction of justice? Nako. Sino bang Pasensya na. gumastos sa pagbiyahe mo, di ba? Kaya yun ang problema. Hindi, marami siyang pera nun. Marami siyang pera. Chief PNP siya eh. Di ba? Ano ba ang uso ng mga panahon na yon? Ulit, maraming salamat sa pagsupport sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.